Magandang gabi, kaibigan. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Ang pambihirang sombrero. Mula sa kwento ni Jose Miguel Tejido. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, nakatira si Mia, isang batang mahilig mangolekta ng kakaibang mga gamit. Kahit saan siya magpunta, palagi siyang may bitbit na kahon na puno ng mga natatanging bagay na kanyang nadiskubre. Meron siyang lumang relo na hindi na tumitiktak, isang barya mula sa malayong bayan, at isang maliit na bote na sinasabing may tagong mahika. Isang araw, habang naglalaro sa bahay ng kanyang lola, nakakita siya ng isang lumang baul sa ilalim ng hagdan. Nanginginig sa pananabik, binuksan niya ito at laking gulat niya nang makatagpo siya ng isang sombrero. Pero hindi ito isang ordinaryong sombrero. Ang tela nito ay tila kumikinang sa ilalim ng araw. At may kakaibang pakiramdam sa kanyang mga kamay. Parang ito'y may lihim na naisipaalam. Humarap si Mia sa salamin at sinubukang isuot ang sombrero. Sinuot niya ito ng tuwid, tapos paliko-liko, tapos patagilid. Ngunit pakiramdam niya may kulang. Ano kaya ang pwede kong idagdag? Naisip ni Mia. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, Manang Sol, bati niya. Maganda po ba ang aking sombrero? Ngumiti ang matandang tindera. Oo, Mia, pero mas maganda kung lalagyan pa natin ng kuneho. Sagot nito, sabay abot ng isang maliit na laruang kuneho. Salamat po, Manang Sol, sabi ni Mia, at pinali niya ito sa kanyang sombrero. Masayang lumakad si Mia papunta sa panaderya. Mang Rico, sigaw niya. Maganda po ba ang aking sombrero? Pinagmasdan siya ng panadero at tumawa. Oo, Mia, pero mas maganda kung palalamutian pa natin ng kandelabra. Sagot nito. Sabay bigay ng isang maliit na kandelabra na may kumikislap na kandila. Salamat po, Mang Rico, sabi ni Mia. Sabay tali sa sombrero niya. Naglakad naman siya papunta sa klinika ni Doktora Dulce. Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong niya. Ngumiti ang doktora. Oo, Mia, pero mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas. Sagot nito. At binigyan siya ng isang bungkos ng makulay na saging, ubas at mansanas. Salamat po, Doktora Dulce, sabi ni Mia. At isinabit ng mga prutas sa kanyang sombrero. Sa kanyang paglalakad, nakarating siya sa istasyon ng mga bombero. Mang Ador, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Tumawa ang matipunong bombero. Oo, Mia, pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium. Sagot nito. At ibinigay sa kanya ang isang maliit na aquarium na may islang ginto. Salamat po, Mang Ador, sabi ni Mia habang tinatali ito sa kanyang sombrero. Sa pagtawid niya sa kalsada, nasalubong niya si Mang Kalor, ang pulis ng bayan. Mia, kakaibang sombrero yan ah, bati nito. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ng hawla. Salamat po, Mang Kanor, sabi naman ni Mia. Tanggapin niya ang maliit na hawla na may munting ibon. Sa dulo ng kanyang paglalakad, nakarating siya sa hardin ng plaza kung saan nag-aalaga ng mga halaman si Mang Lito. Mang Lito, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ng mga bulaklak, sagot ng hardinero. At iniabot sa kanya ang isang tali ng sariwang rosas at sampagita. Salamat po, Mang Lito, sabi ni Mia.
habang isinasabit ng mga bulaklak sa kanyang sombrero. Ngayon, puno na ng kung ano-anong palamuti ang kanyang sombrero. May kuneho, kandelabra, prutas, aquarium, hawla at mga bulaklak. Nang makarating siya sa palaruan, naglapitan ng kanyang mga kalaro. "Mia, etong saranggola na lang yata ang kulang dyan," sigaw ni Toto. "Sandali lang, Toto." Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, naitali na ni Toto ang saranggola sa kanyang sombrero. Biglang umihip ng napakalakas ang hangin. Kumapit si Mia sa kanyang sombrero, pero sa halip na mahulog, siya ay lumipad paakyat sa langit. Nang tumingala ang mga taga-baryo, nakita nila si Mia na palutang-lutang sa alapaap. Ang kanyang sombrero ay lumobog na parang isang higanteng parachute. Habang papalapit siya sa araw, lalong kumikinang ang kanyang sombrero. At ang bawat palamuti ay nagniningning sa sinag ng araw. Mula sa ibaba, narinig niya ang tawanan at palakpakan ng kanyang mga kaibigan. "Ang sombrero ni Mia ang pinakamaganda sa lahat," sigaw ng isa. "Sa itong mahiwagang sombrero," sabi naman ng iba. Ngunit habang lumulutang siya, naisip ni Mia ang isang bagay. Paano siya makakababa? Sa kanyang isip, inisa-isa niya ang kanyang natutunan sa paglalakbay niya ngayong araw. Isa-isa niyang tinanggal ang mga palamuti, ang kuneho, ang kandelabra, ang mga prutas, ang aquarium, ang hawla, at ang mga bulaklak. Unti-unti siyang bumaba mula sa langit, dahan-dahang lumapag sa gitna ng plaza. Muling sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan. At ang sombrero niya, kahit wala ng mga palamuti, ay kasing ganda pa rin. Sapagkat ito ay naging bahagi ng isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran. At mula noon, hindi na lang basta koleksyon ng kakaibang gamit ang hinahanap ni Mia. Nagsimula na rin siyang mangolekta ng magagandang alaala. At doon natatapos ang mahiwagang kwento ni Mia at ang kanyang mahiwagang sombrero. Si Lino at ang kanyang pastulan. Mula sa kwento ng The Boy Who Cried Wolf. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan na napapalibutan ng matatayag na bundok at malalawak na pastulan, may isang batang nagngangalang Lino. Siya ang inatasang mag-alaga ng kanilang mga tupa araw-araw. Isang gawaing tila walang katapusan. Sa simula, natuwa siya sa kanyang tungkulin. Hangin ay malamig, ang damuhan ay malambot, at ang araw ay nagbibigay ng mainit na yakap sa kanyang balat. Habang ang kanyang mga tupa ay mapayapang nanginginain, humihiga siya sa ilalim ng puno. Pinagmamasdan ng hugis ng mga ulap at hinahabol ang kulisap na lumilipad sa paligid. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang sumiksik sa kanyang dibdib ang matinding pagkainip. Wala siyang ibang kasama kundi ang mga tupa. Kahit anong gawin niya, hindi mawala ang kanyang pagkabagot. Subukan man niyang manghuli ng mga insekto, pagbilang ng mga ulap, o tumalon sa mga bato, wala itong dulot na saya na tumatagal. Isang araw, isang mapanuksong ideya ang dumapo sa kanyang isip. Tumakbo siya pababa ng burol patungo sa bayan. Humahangos, sumisigaw, na para bang hinahabol. Agad na iniwan ng mga magsasaka ang kanilang mga gawain. Ang iba may dalang malalaking tinidor,
Ang iba na may hawak na kahoy. Sa isip nila, kailangang sagipin ang batang pastol at ang kanyang mga tupa. Pagdating sa pastulan, walang anino ng panganib. Wala silang nakita kundi si Lino. Nakahiga sa damuhan, walang tigil sa pagtawa. Napailing ang mga tao. Ang ilan ay sumimangot. Ang iba naman ay tahimik na bumalik sa kanilang ginagawa. Lumipas ang ilang araw. Bumalik na naman ang pagkainip ni Lino. Naalala niya kung paano nagmadali ang mga tao. Kung paano siya naging sentro ng kanilang atensyon. Muli, tumakbo siya pababa ng burol. Nagpapanggap na may panganib. Isa-isa na namang iniwan ng mga magsasaka ang kanilang ginagawa. Ngunit nang makitang wala na namang lobo, wala silang sinabing anuman. Hindi na sila nagreklamo, hindi na sila sumimangot. Tahimik silang umalis at hindi na lumingon pa. Lumipas ang mga araw at dumating ang dapit hapon kung kailan ang tunay na panganib ay sumapit. Habang si Lino ay nakahiga sa damuhan, may narinig siyang isang mababang alulong. Sa di kalayuan, may 3 lobo na dahan-dahang lumalapit sa kanyang mga tupa. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa paglubog ng araw. Ang kanilang pangil ay handang manila. Nangatog ang kanyang tuhod. Agad siyang tumakbo pababa ng burol. Mas mabilis, mas desperado kaysa dati. Paulit-ulit siyang sumigaw. Ang kanyang tinig ay pumapailan lang sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sumagot. Ang mga tao ay nananatili sa kanilang mga gawain. Hindi na nila tinigilan ang kanilang pagbubungkal ng lupa. Hindi na nila iniwan ang kanilang mga hayop. Ang ilan ay narinig siya, ngunit nagpatuloy lamang sa kanilang ginagawa. Muling sumigaw si Lino, ngunit tila siya isang boses lamang na nilamon ng hangin. Bumalik siya sa pastulan, maasang may natira pang oras upang sagipin ang kanyang mga alaga. Ngunit huli na ang lahat. Ang ilan sa kanyang mga tupa ay nagkalat sa damuhan, nanginginig sa takot, habang ang iba ay tuluyan ng tinangay ng mga gutom na lobo. Umupo siya sa damuhan, pinagmamasdan ng mga bakas ng mangyayari. Dati, ang pastulang ito na puno ng buhay at kasayahan. Ngunit ngayon, ito ay tahimik. Ang kanyang laro na minsan ay nagdala sa kanya ng aliw, ngayon ay nagdala sa kanya ng matinding panghihinayang. Ang kanyang kasinungalingan ay nagbura ng kanyang boses. Kahit kailan, hindi na ito muling pinakinggan. Mula noon, natutunan ni Lino ang isang mahalagang aral. Ang tiwala ay isang bagay na mahirap buuin, ngunit napakadaling sirain. At pag ito'y nawala, hindi na ito basta-basta maibabalik. Kailanman, hindi na siya muling nagsinungaling. Ang alamat ng uwak at kalapati. Noong unang panahon, nang likhain ng bathala ang mundo, pinagpala niya ito ng iba't ibang nilalang. Mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa pinakamalaking hayop. Ngunit sa lahat ng kanyang likha, may 2 ibon na higit niyang pinagpala ng kagandahan at kakayahan. Ang uwak at ang kalapati. Kapwa sila biniyayaan ng malambot at puting balahibo na nagniningning sa sikat ng araw. Kapwa rin nila taglay ng matamis at kaaya-ayang tinig na kayang punuin ng musika
ng himpapawid. Sa tuwing kakanta ang uwak at ang kalapati, nagiging mapayapa ang buong kagubatan at ang hangin ay tila lumalambing sa bawat dahon. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo sila ng dalisay na kagandahan at kadakilaan. Sa tuwing may kasalan o pista, tinatawag ang uwak at ang kalapati upang umawit. Maging ang mga Diyos ay humahanga sa kanilang tinig at ang ibang mga nilalang ay naiinggit sa kanilang pambihirang katangian. Subalit, hindi nagtagal, isang malaking pangyayari ang tuluyang nagbago sa kanilang kapalaran. Dahil sa kasamaan ng tao, nagalit si Bathala. Nalimutan ng mga tao ang kanyang mga utos. At sa halip na igalang ang mundo, sila'y naging sakim at mapanira. Hindi na nila iginalang ang kalikasan at ang kasalanan ay bumalot sa buong daigdig. Dahil dito, nagpa siya si Bathala na linisan ang mundo sa pamamagitan ng isang malawakang baha. Sa utos ng Diyos, isang matuwid na tao na nagngangalang Noah ang nagtayo ng isang napakalaking arko upang sagipin ang ilan sa kanyang mga nilikha. Pinapasok niya ang iba't ibang uri ng hayop, 2 sa bawat klase, upang mabuhay at muling mapuno ang mundo kapag ang tubig ay humupa na. Dito sa arko, magkasamang dinala ang uwak at ang kalapati. Habang walang tigil ang pagbuhos ng ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi, sama-samang naghintay ang mga nilalang sa loob ng arko. Sa loob nito, kapwa lumilipad ang uwak at ang kalapati upang aliwin ang iba pang mga hayop sa pamamagitan ng kanilang musika. Sa kabila ng takot at pangamba, pinuno nila ng awit ang loob ng arko. At kahit paano ay naging magaan ang kalooban ng lahat ng naroroon. Ngunit sa paglipas ng mga araw, nagsimula nang humupa ang tubig. At nais malaman ni Noah kung may ligtas ng lupang matitirhan. Nang makita ni Noah na unti-unting bumababa ang tubig, napagpasyahan niyang magpadala ng isang ibon upang tuklasin ang kalagayan ng mundo. Una niyang pinakawalan ang uwak. Simula, ang uwak ay lumipad ng mataas. Iniikot ang malawak na karagatan ng tubig na pumalibot sa mundo. Ngunit sa kanyang paglipad, may naamoy siyang kakaiba. Isang matapang na amoy na nagmula sa mga nalunod na nilalang. Sa kanyang matinding gutom, bumaba siya at tumingin-tingin sa paligid. Sa kanyang harapan ay isang lumulutang na katawan ng isang hayop. Dito siya lumapag at sinimulang tupa-tukain ang laman nito. Sa kanyang isip, hindi na siya kailangan bumalik sa arko. Dito sa labas, marami siyang makakain at marami siyang pwedeng paglutangan. Kaya sa halip na bumalik kay Noah upang magbigay ng balita, nanatili siyang nakalutang sa tubig. Tinatangkilik ang kanyang natuklasang kasaganaan. Lumipas ang maraming oras, ngunit hindi bumalik ang uwak. Napag-aalala, napagpasyahan ni Noah na magpadala ng isa pang ibon. Pinakawalan niya ang kalapati. Mabilis na lumipad ang kalapati. Hinanap ang kalagayan ng mundo. Sa kanyang paglalakbay, nakita rin niya ang mga labi ng mga nilalang. Ngunit hindi niya ito pinansin. Tuloy siyang lumipad. Hinanap ang isang palatandaan na may bagong buhay sa lupa. Matapos ang mahabang paglalakbay, napansin niya ang isang maliit na piraso ng lupa na lumilitaw mula sa tubig. Sa isang puno na ngayoy lumalabas na mula sa tubig, may nakita siyang isang sanga.
Isang tanda na muling sisibol ang buhay sa mundo. Dala ang mabuting balita. Bumalik siya sa arko. Dala-dala ang sanga sa kanyang tuka. Nang makita ito ni Noah, napaluha siya sa tuwa. Alam niyang nalalapit na ang araw na maaari na silang bumalik sa lupa. Sa pagkakita ni Noah na hindi bumalik ang uwak, napagtanto niyang ito ay nalihis ng landas. Nalaman niyang sa halip na gampanan ang kanyang tungkulin, pinili ng uwak ang magpakasasa sa laman ng mga hayop na nabiktima ng baha. Dahil dito, nagalit si Noah at binigkas ang isang sumpa na magpapabago sa kapalaran ng uwak. Mula sa kanyang dating maputing balahibo, siya ay naging maitim bilang tanda ng kanyang kasakiman. At ang kanyang tinig na dating malanghel sa ganda ay naging paos at malakas. Kaya't mula noon, ang tanging tunog na lumalabas sa kanyang bibig ay isang paulit-ulit na uwak. Samantalang ang kalapate, bilang gantimpala sa kanyang katapatan, ay pinanatili ang kanyang puting balahibo at matamis na tihing. Mula noon, siya'y itinuring bilang simbolo ng kapayapaan at kadalisayan. Mula noon, sa tuwing may tagpo ng kapayapaan, palagi makikita ang kalapati, dala-dala ang isang sanga. At ang uwak, sa halip na purihin, ay kinatatakutan at madalas na itinuturing bilang malas. Simpleng pagsubok na ibinigay sa kanila, nakita ang pagkakaiba ng kanilang pagkatao. Ang isa ay tapat at marangal, samantalang ang isa ay piniling pairalin ng kasakiman. Ang alamat ng ilog at ang dalawang buhaya. Noong unang panahon, sa isang payapang nayon na napapalibutan ng matatayog na punong kahoy at malalagong halaman, may isang mag-asawang matagal nang nananalangin na magkaroon ng anak. Sina Teban at Osang ay kilala sa kanilang kabaitan at kasipagan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamahalan, hindi sila binayayaan ng kahit isang supling sa loob ng 15 taon na kanilang pagsasama. Lahat ng paraan ay sinubukan na nila. Ang pag-inom ng mga halamang gamot, paghingi ng tulong sa matatanda ng nayon, at patuloy na pagdarasal sa bawat simbahan na kanilang mapuntahan. Sa bawat taon na lumilipas na wala pa ring dumarating na sanggol sa kanilang buhay, lalong lumalaki ang lungkot na bumabalot sa kanilang mga puso. Upang mapunan ng kawalan, ibinuhos nila ang kanilang pagmamahal sa pag-aalaga ng maraming hayop. Meron silang aso, pusa, manok, pabo, baboy, at kung ano-ano pang mga alagang hayop na nagsilbing kanilang pamilya. Ngunit sa lahat ng kanilang alaga, ang pusang puti ang pinakapaborito ni Osang. Ang pusang ito ay hindi isang ordinaryong pusa. Ito'y may malagong balahibo, matalino at tila nakakaunawa ng emosyon ng kanyang amo. Itinuring ni Osang itong anak. Pinapakain ng masasarap na pagkain, pinapaliguan at itinatabi sa kanyang higaan tuwing gabi. Tuwing hinahaplos ni Osang ang pusa, tila napapawi ang kanyang pangungulila sa isang tunay na anak. Sa kabila ng kanilang kasiyahan sa pag-aalaga ng mga hayop, hindi pa rin nawawala ang kanilang matinding pangarap na magkaroon ng anak. Tuloy silang namamanata sa iba't ibang simbahan, sa sakripisyo upang ipagkaloob sa kanila ng Diyos ang kanilang hinihiling.
Minsan, sa kanilang paglalakbay patungo sa isang malayong bayan, napadpad sila sa isang lumang simbahan sa gilid ng bundok. Ang simbahan ay may antikong altar at isang napakalaking imahe ng mahal na Birheng Maria. Sa harap nito, lumuhod si Osang at buong pusong nanalangin. Sa kanyang panalangin, nangako siya, "Panginoon, kung ako po ay bibiyayaan ninyo ng isang anak, nangangako po ako na hindi ko siya hahayaang lumakad sa lupa. Siya ay aming iingatan at hinding-hindi patatapakin sa lupang ito bilang tanda ng aming pagtanaw ng utang na loob sa inyong pagpapala." Si Teban ay tahimik na nagmasid at lumuhod rin sa tabi ng kanyang asawa. Hindi niya lubos maisip kung paano nila mapapanatili ang ganitong pangako. Ngunit dahil sa kanilang pananampalataya, itinaya nila ang kanilang sarili sa kanilang pangako. Sa hindi may paliwanag na dahilan, nang sila'y makauwi sa kanilang bahay, unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Di nagtagal, nagdadalang tao si Osang. At matapos ang 9 na buwan, isinilang niya ng isang malusog at napakagandang sanggol na babae. Pinangalanan nilang Rosario ang kanilang anak bilang pagpupugay sa mahal na Birhen na kanilang dinasalan. Sa kanilang paningin, si Rosario ay isang milagro. Isang biyayang hindi nila inakalang darating pa sa kanilang buhay. Upang panatilihin ang kanilang pangako, itinaguyod ng mag-asawa na hindi lumapat ang mga paa ni Rosario sa lupa. Lumipas ang mga taon at lumaki si Rosario sa pangangalaga ni Teban at Osang. Hindi niya naranasang tumakbo sa hardin, maglaro sa putik o humawak ng damo. Palagi siyang buhat ng kanyang mga magulang o nakaupo sa mga duyan at malalambot na kutsyon. Kahit sa loob ng bahay, hindi siya kailanman pinayagang maglakad nang walang sapin ng kanyang mga paa. Upang mapanatili ito, si Rosario ay hindi kailanman pinayagang lumabas ng kanilang bahay. Bagamat may mga bintana siyang tanawang kagandahan ng paligid, hindi niya kailanman nadama ang init ng araw sa kanyang balat, ni hindi siya nakalanghap ng sariwang hangin sa kanyang sariling paa. Ngunit sa kabila ng kanyang kakaibang pamumuhay, si Rosario ay lumaking mabait, mainhin at ubod ng ganda. Ang kanyang kutis ay tila porselana, ang kanyang mga mata ay mistulang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahil dito, kahit hindi siya lumabas ng bahay, maraming binata sa nayon ang nakabalita sa kanyang kagandahan. Marami ang nagnais makita siya, at ilan pa ang nagnais na manligaw. Ngunit sa mahigpit na tagubilin ng kanyang mga magulang, wala ni isa man ang pinahintulutang makalapit sa kanya. Habang siya ay lumalaki, nagsimulang tanungin ni Rosario ang kanyang sarili. Bakit hindi ako maaaring lumakad sa lupa tulad ng ibang bata? Bakit ako itinatago ng aking mga magulang? Ano ang mangyayari kung lalabas ako? Nagsimula siyang mangarap na makita ang mundo sa labas ng kanilang tahanan. Gusto niyang madama ang hamog ng umaga, ang halik ng hangin, at ang amoy ng sariwang damo. Isang araw, may binatang nagngangalang Antonio ang naglakas loob na puntahan ang kanilang tahanan. Alam niya ang kwento ni Rosario at siya'y labis na humanga sa dalaga kahit hindi pa niya ito personal na nakikita. Nang dumating siya, tumawag siya mula sa labas ng bahay. Nasa loob lamang si Rosario noon at naisip niyang hindi naman masama kung titignan niya ang binata mula sa bintana. Nang dumungaw siya,
nakita niyang nakangiti si Antonio. Matangkad, makisig at may mabuting kalooban. Bagamat nag-aalinlangan, inikayat siya ni Antonio na mag-usap sila sa hardin. Sa kanyang isipan, hindi naman siguro masama kung magkausap sila sa isang bahagi lamang ng bakuran. Ngunit sa sandaling lumapat ng kanyang mga paa sa lupa, isang malakas na pagyanig ang bumalot sa paligid. Ang lupa ay tila bumuka at mula sa kawalan ay bilang umagos ang tubig na tila bumabalot sa kanilang tahanan. Ang buong bahay ay nilamon ng tubig, sabay ng malakas na hangin at dagundong ng kulog. Si Rosario at Antonio ay kapwa na tangay ng tubig. Mahigpit na magkayakap at humihingi ng tulong. Ngunit wala ni isa mang nakasaksi sa kanilang sinapit. Kinahapunan, nang bumalik sina Teban at Osang mula sa bayan, laking gulat nila nang hindi na nila matagpuan ang kanilang bahay. Ang lupang kinatitirikan nito noon ay napalitan ng isang malalim at maitim na ilog. Sa pusod ng ilog, lumitaw ang dalawang malalaking buwaya. Ang mga ito ay hindi ordinaryong hayop. May kakaibang ningning ang kanilang mga mata, na tila may natitirang alaala ng pagiging tao. Sabi ng matatanda sa nayon, ang dalawang buhaya na lumitaw sa ilog ay walang iba kundi sina Rosario at Antonio. Dahil sa pagsuway ni Rosario sa pangako ng kanyang ina, siya at ang lalaking kanyang inibig ay naging bahagi ng ilog. Pinarusahan ng kalikasan at naging mga bantay ng tubig na lumamon sa kanilang tahanan. Mula noon, ang ilog ay tinawag na Ilog ng Dalawang Buwaya. Isang paalala sa pangakong hindi natupad at sa kapangyarihan ng mga sumpa na dala ng matandang panata.